Pero sabi nga dito, 'di ba? I regret lying to you. Pinagsisisihan niya na nagsinungaling siya sa iyo dahil nagkaaway kayo. Pero itong person mo, um, tawag dito, gusto niyang magbago, no? Nakikita natin yung willingness niya, to change, mga kapiksi, and willingness na magbago and makinig sa'yo. And itong person mo, if nag-cool off kayo or naghiwalay kayo, susuyuin ka nito ng dahan-dahan. Okay? Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So titingnan natin kung anong nararamdaman sa inyo ng inyong partner o specific person. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, mga kapiksi. Baka nandun yung energy nyo. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mensahe nila sa inyo. By the way, mga kapiksi, nakapublish na yung ating 2025 kapalaran para sa bawat zodiac signs. If in case na hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na, nandun lang yan sa ating YouTube homepage, mga kapiksi. Wow naman. Sobrang sweet naman ng mga mensahe nitong person mo. Pwedeng hiwalay na kayo, mga kapiksi, o kaya naman pwedeng nagkakalabuan kayo ng person mo, mga kapiksi, pero mahal ka ng person mo. Sabi niya, I love you, and nagsisisi siya na nagsinungaling siya sa'yo. So pwedeng meron siyang tinago sa'yo, pwedeng meron siyang hindi sinabi sa'yo, pero pinagsisisihan niya yon, mga kapiksi, kasi mahal na mahal ka niya. And if ever man na nagkahiwalay kayo, mga kapiksi, for some reason, kasi yung iba pwedeng nagkakahiwalay dahil LDR, dahil sa trabaho, ganyan, o kaya naman pansamantalang nag-break, nag-cool off, no? Pero para sa kanya, you will be together again, magkakabalikan kayo kasi mahal ka niya, and parang gagawa din siya ng paraan. With these words, mga kapiksi, parang pwedeng gagawa siya ng paraan para mapatunayan niya sa'yo na talagang pinagsisihan niya tong pagsisinungaling niya, and gagawa siya ng paraan para patunayan sa'yo na mahal ka talaga niya, kapiksi. Okay? Alright. So comment down below guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages ng person nyo. Tingnan natin ito, mga kapiksi, kung ano yung mga energy surrounding your situation guys. So healing heart, mga kapiksi, no, for some of you pwedeng na broken heart kayo, and sila din, no, dahil nga dun sa pagsisinungaling, kasi nga for some of you merong pagsisinungaling na nangyari dito, mga kapiksi. So hindi lang sila yung nasaktan, syempre kayo nasaktan and sila din nasaktan, pero you're focusing on your healing, mga kapiksi. If ever na nakaresonate kayo guys, pwede nyo pakinggan yung ating Ho'oponopono and Self-Love Subliminal, makakatulong sa inyong healing for emotional pain, mga kapiksi. For some of you guys, no, kasi nga sabi dito we will be together again. So for some of you, pwedeng magsimula ulit kayo ng person mo sa pa-date, palabas-labas, o kaya naman parang baka nag-e-entertain na kayo. Pwedeng nag-e-entertain kayo or sila, parang feeling ko hindi parang this is more on you. Kasi nga mahal kayo ng person nyo, sabi nila dito. So itong nagde-date na to, pwedeng kayo yung naghahanap ng date, pero parang feeling ko ano nyo lang yun, paraan nyo lang para maka-rebound kayo or mabawasan yung emotional pain. Sometimes ganun, no, kapag ka broken hearted ka, naghahanap ka ng kapalit para mapagbabalingan ng pansin, no, at panahon, para hindi masyadong masakit yung mga sa loob, no, yung mga nangyari. So for some of you, pwedeng nakikipag-date kayo or naghahanap kayo ng mga kadate, mga kapiksi. Pero ito, no, yung person mo parang pwedeng tinetext ka pa rin niya or nag-iisip siya na i-text ka. Kasi for some of you, pwedeng hindi ka niya ma-text kasi baka binlock mo siya,
O kaya naman parang baka hindi kanya ma-text kasi natatakot siya na baka awayin mo siya, pero iniisip niya, um, for some of you, kahit na parang hindi kayo nagre-reply sa kanya, text lang sila ng text, message lang sila ng message, o kaya naman parang feeling ko yung iba parang nagpo-post sila na sa social media para iparamdam sa'yo yung mga messages of love, pero para sa'yo yun, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Tingnan natin dito guys yung totoong nararamdaman ng person nyo. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong freebie. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life worth 1,500 yung freebie na yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount yan until October 31, kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Libra, guys, kayo ay na-represent ng King of Swords. Ito yung ating feelings, energy, mga kapiksi. This is both negative and positive. Sa negative, guys, nakita natin na nagkaroon kayo ng parang petty fight nitong person mo, pag-aaway. No, nitong person mo. Pwedeng ang pinag-aawayan nyo, guys, is yung mga tao sa paligid ng person mo, mga inuman, barkada, especially kung extrovert yung person mo, mahilig lumabas, mahilig mag-party-party, to the point na sometimes parang nagsisinungaling sila, no? I'm sensing na yung iba sa inyo parang nagsinungaling sila sa inyo kung sino yung kasama nila, tapos nahuli nyo. Baka kasi yung iba sa inyo parang meron kayong pinagbabawalan na kasama ng person nyo, pwedeng pinagsasilosa nyo for some reason, pero parang ayaw nyo nakasama nila and parang nagsinungaling sila sa inyo, tapos yun yung pinag-awayan nyo mga kapiksi. Pero sabi nga dito, diba, I regret lying to you, pinagsisihan niya na nagsinungaling siya sa'yo dahil nagkaaway kayo. Pero itong person mo, tawag dito, gusto niyang magbago, no? Nakikita natin yung willingness niya, to change mga kapiksi, and willingness na magbago and makinig sa'yo. And itong person mo, if nag-call off kayo or naghiwalay kayo, susuyuin ka nito ng dahan-dahan, okay? Parang dahan-dahan, gagawa siya ng small steps, ganyan. Pwedeng liligawan ulit kayo ng person mo or magpaparamdam ulit sila sa inyo, pero for now naninimbang pa sila mga kapiksi, kasi baka galit pa kayo sa kanila. Ganyan. So nandito din yung feeling na betray, no? Feeling nyo binetray kayo ng person nyo mga kapiksi, kasi nga dahil dun sa pagsisinungaling niya sa inyo. Pero mahal kayo ng person nyo, and feeling ko naman mahal nyo pa rin yung person nyo mga kapiksi. Tsaka ito yung sinasabi natin na healing heart, na nagfo-focus kayo sa inyong healing. When one is healed, all are healed. Parang nag-aantay din itong person mo, kasi yung iba sa inyo parang feeling ko hindi nyo pa napapatawad ng todo yung person nyo. Pwedeng pinakinggan nyo sila, pero parang hindi kayo naniniwala sa paliwanag niya mga kapiksi. At saka pwede kasing paulit-ulit na rin, no, na nagsinungaling siya. Paulit-ulit yun ng nahuli, paulit-ulit ng naghiwalay, tawag dito, paulit-ulit na nangyari, paulit-ulit yung nahuli, paulit-ulit na nagsusorry, tas ginagawa pa rin. Pero this time parang binigyan nyo na to ng ultimatum. So pwedeng hindi nyo talaga sila pinapansin, binlock nyo talaga, kumbaga tinuturuan nyo ng leksyon, mga kapiksi.
Pwedeng LDR din kayo nito guys, no? Kaya medyo mahirap yung communication sa inyo. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, as far as feelings is concerned, mahal kayo nitong person nyo, and parang hinahayaan niya lang na mag-heal kayong dalawa. Pero sabi ko nga, gusto niya magbago, and parang this time around, parang mas magiging responsible na siya compared dati na parang immature, isip bata, pero ngayon parang natututo na talaga siya. So parang may resulta yung pagtuturo mo sa kanya ng leksyon, kasi nagtatanda naman siya talaga mga kapiksi. Medyo panindigan nyo lang guys, no, kung talagang tinuturuan nyo ng leksyon. Sometimes kailangan natin medyo maging matigas ng konti, di ba? Para mag-set din kayo ng boundaries na you cannot do this to me, hindi mo to pwedeng gawin sa akin paulit-ulit, hindi ako laruan, may feelings ako, and kailangan mo ko irespeto, di ba? Yung mga ganun. Tama lang naman yun guys, na mag-set kayo ng boundaries. Kung ano yung pwede nyong i-tolerate, kung hanggang saan yung pwede nyong i-tolerate sa kanila, and kung hanggang saan lang yung pwede nilang gawin, and so that they won't hurt you anymore or beyond that, no? Na parang hanggang dyan ka na lang. Ultimatum, kumbaga. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below. Libra, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Pwede kayo makinig ng ating mga relationship subliminals, pampabati, pampakonsensya, pampawala ng balakid. Yan. Yan yung mga subliminals na bagay sa inyo, if in case naka-resonate kayo dito sa reading na to. Okay? And comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2025 kapalaran guys. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. And ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.